Sa nakaraan nating video nakalaban ng ating bida ang isang second-order warrior na si Lux, na siyang kamuntikan ng tumapos kay Eros kung hindi dumating si Candy na siyang nurse sa kanilang academy. Agad siya nitong tinulungan at inakay pabalik. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating nila ang academy. Rinig naman mula sa malayo ang malakas na pag-anunsyo ng professor sa kagumpay ng bawat estudyante. Malakas niyang binabanggit ang mga pangalan at kung ilan ang Ultra Crystal na nakakuha ng bawat isa. Una niyang tinawag ang pangalan ni Jasper Jones na nakakuha ng 3 First Order Crystal. Kasunod si Rico Reyes, na nakakuha ng isang Second Order Ultra Crystal at 4 na First Order Ultra Crystals. Kasunod nito ang masayang pagbati ang commander sa lahat ng mag-aaral. Nang maalala niya ang isa pang estudyante na hindi pa niya natatawag, nagpalingalinga siya na parang bang may hinahanap. Nang makita niya si Cedric, ang kaibigan ng ating bida at itinanong niya dito kung nakita nito si Eros dahil naroon na ang lahat liban sa kanya. Mabilis namang nasapo ni Cedric ang kanyang noo at magsimulang magkwento ng mga nangyari. Sinabi niya na nagkahiwalay silang magkaibigan at napadpad ang ating bida sa restricted zone nang hindi sinasadya. Gulat namang tumaas ang boses ng professor at sinabi na bakit siya pumasok doon ng mag-isa. Sa kabilang gilid naman ay nakangiti ang isang lalaki na nagsalita na maaaring patay na ang ating bida at kinain na ng mababangas na halimaw. Pagkarinig nito agad siyang hinarap ni Cedric at sinabi na ulitin ito ng lalaki sa pasigaw at may panghahamang tono. Bago pa tumindi ang sagutan ng dalawa agad silang sinaway ng commander at sinabi na tumahimik dahil may tsansa pa na makabalik ng ligtas si Eros sabay turo ng daliri sa dalawa. Nagsalita naman si Jasper Jones at sinabi na malapit ng dumilim, dinagdag pa nito na siguradong napatay na si Eros habang malawak na nakangiti. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Jasper nang may biglang sumingit mula sa likuran sabay sabing sino ang patay. Sa mapang-asar na tono. Sabay-sabay naman nilang nilingan kung sino ang nagsalita, at nakita nilang nakatayo ang ating bida habang nakangiti na nagsalita ng pagbati kay Jasper dahil tuluyan na itong magaling at wala ng bahid ng sugat dahil sa nangyaring laban sa pagitan nila. Sabay ngisi at muling nagsalita sa kalmadong tono kung nais ba nito na muling magkaroon ng mga piklat sa katawan. Nagtatanong na nakatingin sa kanya ang lahat habang si Cedric ay masayang nakangiti na binanggit ang kanyang pangalan. Naglakad si Eros papalapit at nagsimula ang bulungan sa paligid. Puno ng pagtatanong ang mga kapwa niya estudyante kung paano siya nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Nang nasa harap na siya ng kanilang professor agad siyang tinanong nito kung ayos lang ba siya na mabilis naman niyang sinagot ng oo kasunod ang matamis ng ngiti at pag-ayos ng tindig. Inggit naman na nagsalita ang isang lalaki mula sa likuran at tinanong si Eros kung masaya ba ang magtago hanggang matapos ang training. Sinabi pa ng katabi nito na nakakasigurado siyang wala itong napatay maski isang halimaw. Sabay ng malakas na tawa ng dalawa, nakangiti namang humarap sa kanila ang ating bida at nagtanong sa kalmadong tone kung ilang halimaw ang kanilang napatay. May pagmamalaki namang sumagot ang lalaki na ang kasamahan niya na si Fitz ay 8 First Order Evolved Beast ang napatay katumbas ng 8 First Order Ultra Crystals. Nang marinig ito ng mga nasa paligid humanga sila at nasabing ito ang dahilan kung bakit si Fitz ang nangunguna sa kanilang klase. Muling nagsalita si Eros at sinabi na hindi ito marami kumpara sa mga Ultra Crystals na dala niya, sabay bubaw ng laman ng kanyang bag. Tumambad sa harapan nilang lahat ang napakaraming Ultra Crystals na may 3 klase at kulay. Sinimulan itong bilangin ng kanilang professor at pinag-highway depende sa kulay at klase nito. Malakas niyang inanunsyo ang lahat ng ito, 16 na First Order Crystals, 5 Second Order Crystals at nanlaki ang mga mata niya nang makita 3 Third Order Crystals na makukubo lamang mula sa Third Order Evolved Beast. Gulat na nakatingin ang lahat sa mga Ultra Crystals na ibinuhos ni Eros habang napapatanong kung paano niya nagawang makakuha ng ganun kadami. Nagprotesta pa si Fitz na nagkaroon ng pandaraya dahil di matanggap na mas nakahihigit ang tagumpay ng ating bida. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanilang professor ngunit seryusong sinabi nito na walang kakayahan ang isang hamak na entry warrior na bilhin ang lahat ng Ultra Crystals na dala niya. Kaya't sa huli walang nagawa si Fitz kundi tanggapin ang katotohanan. Pinahintulutan ng professor ang mga estudyante na ipagbili ang kanilang mga Ultra Crystals. Mas mataas na klase ay mas malaking halaga na ikinatuwa naman ng lahat.
Habang nakapila sa para ipagbili ang mga Ultra Crystals, inip na nakatanaw mula sa hulihan si Eros. Nasa tabi naman niya ang kaibigan na panay paalala na maghintay sila da napakaraming Ultra Crystals na dala ng ating bida na siguradong makakatawag ng pansin sa mga naruroon. Nang pagkakataon na ni Eros, agad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang Ultra Crystal sa harapan ng lalaking bumibili nito. Buong pagsusuri naman itong tinitigan ng lalaki nang mapuko ang atensyon niya ng 3 third-order crystals na handa niyang bayaran ng 500,000 kada piraso. Agad nitong hiningin ang kanyang Federation card para maipasok dito ang Federation money na bayad niya. Nang maibigay niya ang card, sumingit ang isang lalaki at agad siyang tinulak papatabi. Natigilan naman ang ating bida at napatingin sa nagsalitang lalaki. Mayabang na itinanong nito na kung ang mga nasa harap ba niya ay ang mga estudyante mula sa Class 29. Ang pangalan ng lalaking ito ay Luther Alexios, isang novice warrior. Na agad namang sinundan ng isa pang mapanlate na lalaki at sinabing ang mga kaharap ay klase ng mga mahihina at mga duwag. Ang lalaking nagsalita naman ay si Samuel Stockton, isang entry-level warrior. Ang mga lalaking ito ay mula sa Class 1 kung saan ang lahat ng naruroon ay mga entry-level warrior at may ilang novice warrior. Tahimik silang pinagmasdan ni Eros habang kausap ang lalaking bumibili ng mga Ultra Crystals. Ayon sa analytical eye ni Eros, ang poging nasa harap niya na nagngangalang Luther ay nasa 108 rank sa buong academy. Iniabot ni Luther ang isang bag ng Ultra Crystals na naglalamang ng 10 first-order Ultra Crystals at isang second-order crystal. Sa kabuong pagmamalaking sinabi sa mga estudyante ng Class 29 na ang nakakatalo lamang sa mga second-order beast ay ang may mga lakas na kagaya niya at di yun mauunawaan ng mahihina kagaya nila. Sinabi pa ng lalaki na nalalaman niyang mula sa Class 29 ang basurang si Forrest Eros at nagsambit pa ng sunod-sunod na pangungutya. Nang marinig ito ni Eros, agad siyang tumayo at malakas na sinabi na siya ang tinutukoy nitong basura. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaang insua ang mga kasamahan niya. Patuloy ang pagpagilag niya sa mga atake ni Luther habang iniintay na mapuno ang kanyang range meter na nasa 70% na. Dahil sa bilis at liksi na pinapakita ni Eros sa laban, nakatingin ang mga kasamahan niyang may halong pagtataka kung paano siya naging ganoon kalakas sa pamamagitan lamang ng ilang araw na training. Mabilis na lumipad sa ere si Luther kasunod ng pagbanggit ng pinaplano niyang atake, ang Bronze Technique Fist Blade, sabay tutok ng kamao sa kinaroroonan ng ating bida. Ngunit bago pa siya tamaan nito, mabilis niya itong sinalo gamit ang kanyang dalawang kamay na ikinasigaw ng kanyang mga kasamahan at sabay-sabay na nagpaalalang mag-iingat siya. Hindi nangyari ang inaasahan ni Luther dahil nang mawala ang makapal na usok sa paligid, makikitang hawak. Pilipit ang kanyang kamay habang hawak ito na puno ng galit sa mga mata at nagngangalit ang mga ngipin. Nanlalaki naman ang mga mata ng mga kasamahan nitong nakatingin habang hindi makapaniwala sa mga nakita. Mabilis nilang pinalibutan si Luther at inalalayan. Sinabi pa ng isang lalaki sa galit na tono na sino si Eros para saktan ang estudyante mula sa Class 1. Dagdag pa ng isa, malaking pagkakamali ang ginawa niya. Mabilis namang silang sinagot ni Cedric na hindi sila ang nagsimula ng gulo. Mula sa gilid ay nagsalita naman ang ating bida at sinabi na binigay lamang niya kung ano ang hinihingi ni Luther. At ito ang nagtangka na gumamit ng bronze technique na maaaring makapinsala hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Pagkasabi nito, napuno ng diskusyon ang paligid, ngunit bago pa magsimula ang panibagong laban sa pagitan ng dalawang klase, agad na itinaas ng matandang bumibili ng Ultra Crystals ang kanyang kamay, hagyat ng paghingi ng katahimikan. Nakuha naman nito ang atensyon ng lahat kaya't mabilis itong humarap kay Eros at sinabi na bayad na ang kanyang 3 third-order crystals at sinabing suriin kung tama ang natanggap. Agad namang sumanya si Eros nang pinahiwatig na ayos ang natanggap. Hindi naman makapaniwala sa mga narinig si Luther pat na din ang mga kasamahan nito. At nasabi sa kanilang isip kung paano ito nagawa ni Eros, ganung isa lamang siyang talunan. Malakas na nagsalita si Eros sa harap nila at sinabi na kung nais pa ba nila ng laban. Sabay ngisi dahil nasa isip na meron pa siyang range boost na maaari niyang gamitin anumang oras niya kailanganin. Napatingin naman ng malalim ang kasamahan ni Luther na si Samuel sa ating bida. Kasabay ng paghahanda para sa isang laban. Matalim nilang tiningnan ang isa't isa nang may magsalita sa kanilang likuran at malakas na tinanong kung binabalak ba nilang maglaban.
Nang lingunin nila kung sino ang nagsalita, nakita nila ang dalawang lalaking mabilis na naglalakad papalapit sa kanila. Nasa unahan si Mr. Holloway ang professor ng Class 1. Kasunod si Professor Graham ang professor ng Class 29. Nang tuluyan ng makalapit ang mga professor agad na nagsalita ang isang lalaki mula sa Class 1 at sinabi na si Eros mula sa Class 29 ang bumali sa braso ni Luther. Mabilis namang dumpensa si Cedric sabay sibing unang nagsalita ng insulto ang mga estudyante mula sa Class 1. Nagsalita naman ang kanilang professor at hiniling kay Cedric na ikwento at sabihin ang buhat detalye ng mga pangyayari. Sinabi naman ni Cedric na ikinagagalak niya itong gawin at sinumulan ang pagsalaysay. Nang matapos niyang ikwento ang mga naganap, hinarap ni Professor Graham si Eros at agad na inutos dito na humingi ng tawad kay Luther dahil sa ginawang nitong pinsala. Ngunit sa kanyang isip ay nagsasaya dahil wala nang magmamaliit pa sa kanilang klase maging sa kanya bilang professor. Hindi niya mabanggit sa harap ng mga taong naruroon ang malaking paghanga niya kay Eros. Agad namang ginawa ni Eros ang inutos ng kanyang professor na humingi ng tawad. Pinagkapit niya ang kanyang kamay bago humarap kay Luther at malakas na sinabi sa sarkastikong tono na patawarin siya nito at huwag mag-alala dahil siya ang sisigot sa pagpapagamot lalo't alam niya nakapos sa pera si Luther habang nakangiti ng malaki at may pang-osar na mukha. Hindi naman makaimik si Luther maging ang mga kasamahan nitong nakatingin sa kanya at nabigla sa kanyang ginawa. Habang ang buong klase na kinabibilangan ni Eros ay nakangiti din ng nakakaasar. Matapos ito agad na nagsalita ang professor ng Class 1 na si Professor Holloway at kalmadong sinabi na malinaw na ang lahat, parehong nagkamali ang magkabilang partido na tatapos na ang gusot dahil sa paghingi ng tawad ni Eros. Pagkarinig nun lumabas nagsialisan na ang mga estudyante ng Class 1. Ngunit bago makalabas ng pinto si Luther nilingon niya si Eros at sinabing masyado niya itong minaliit at magkikita pa sila sa katapusan ng semester. Dinagdag pa nito na doon nila ituloy at tapusin ang laban, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Pagkaalis ng mga ito nagsigawan dahil sa tuwa ang buong Class 29 at binati si Eros dahil sa tagumpay nito. At nasabi nilang wala nang maglalakas loob maliitin ang kanilang klase. Itinaas naman ni Professor Graham ang kanyang kanang kamay sabay sabing maayos na ang lahat. Sinabi din nito na magkakaroon sila ng combat power test cell na magsasabi kung gaano na sila kalakas at kahusay sa loob ng ilang araw na training. Nasa harapan nilang lahat ngayon ang isang machine kung saan ito ang magsasabi kung mas naging mahusay ba sila sa loob ng ilang araw na training. Unang pumasok dito Hirobashi. At ayon sa machine siya ay entry-level warrior at may total combat score na 450. Isa-isa silang pumasok sa machine na sinundan naman ni Fitz na siyang kasalukuyang nangunguna sa buong klase. Ipinakita ng machine na umangat na siya mula sa pagiging entry-level warrior at naging novice warrior na may total combat na 675. Nakatanaw naman mula sa gilid ang ating bida habang nag-iisip. Ayon sa kanya ang mga taong may total combat score na 300 hanggang 600 ay nabibilang sa entry-level warrior ang may mga 600 hanggang 800 naman na combat score ay tinatawag na novice warrior habang ang may mga 800 hanggang 1,500 ay nabibilang sa first order warriors. Sinabi ng Professor kay Fitz na kailangan na nitong simulan ang pag-iinsayo ng concentrated cultivation simula bukas na ikinatuwa naman nito. Nang marinig ito ni Eros agad siyang napakapit sa kanyang baba at inisip ng mabuti ang mga narinig. Ang concentrated cultivation ay ginagawa ng isang novice warrior upang mas lumakas at maging isang ganap na first order warrior. Sa prosesong itong inaabsorba ng isang warrior ang enerhiya mula sa kalawakan na nagbibigay ng lakas sa kanilang katawan hanggang sa kanilang maliliit na ugat. Nang pagkakataon na ni Eros upang sumalang sa machine, taas noo siyang naglakad habang ramdam ang mga matang nakatingin sa kanyang paligid. Madidinig din ang minsan pang pangmamaliit sa kanya ni Jasper at Fitz. Tumayo siya sa harap ng machine na handa nang malaman kung anong klase ng pag-unlad ng kakayahan ang kanyang narating. Sabay sabi sa kanya isip na makikita ng lahat kung anong kayang gawin ng isang tinuturing nilang basura. Tahimik ang gabi habang nagsasalita si Professor Graham sa harap ni Fitz at Eros at pinapaliwanag ang daan na tatahakin nila sa cultivation. Dahil pareho silang nakaabot sa pagiging novice warrior. Sa kasalukuyan si Eros ay isa ng novice warrior at may total combat na 676.
Mas mataas ng 1 puntos kay Fitz kaya't siya na ang nangunguna sa kanilang klase. Na nakapukaw ng samot-saitang reaksyon mula sa kapwa estudyante lalo na ng mayabang na si Fitz. Hindi nito lubos na maisip kung paano siya nahigitan ni Eros. Patuloy namang nagpapaliwanag sa kabilang harapan si Professor Graham at sinabi nitong mahalaga para sa isang warrior ang tamang pagpili ng kanilang armas maging ang teknik na gagamitin sa pakikipaglaban. Sa gitna ng pagsasalita ng professor itinaas ni Eros ang kanyang kanang kamay at sinabi na matagal na niyang napag-isipan kung anong armas ang kanyang nais gamitin at ito ay ang sibat. Halata naman ang pagkagulat sa mukha ng professor at tinanong kung bakit ito ang kanyang napili. Sinabi naman ng ating bida na sa Samsung pinakamagagaling na warrior sa buong mundo wala sa nila ang gumamit ng sibat, sinabi din niya na sigurado siya sa kanyang napili. Nang makitang determinado si Eros sa napiling desisyon agad na ibibigay sa kanya ng professor ang isang card na magagamit niya para mapag-aaralan ang paggamit ng sibat. Pagkatanggaw niyon agad siyang nagpaalam at tumakbo paalis. Naiwan naman si Fitz at ang professor na labis ang pagkamangha sa kanya. At nasabi nito sa sarili na malaki ang hinaharap na nag-iintay sa ating bida. Hawak niya ang technic card sa kanyang kamay at malalim na nag-iisip kung saan makakakuha ng sibat na nababagay niyang gamitin. Dahil hindi pa siya isang ganap na warrior hindi pa niya maaaring gamitin ang pera para makabili sa Federation website. Habang naglalakad dinala siya ng kanyang mga paa sa isang resource shop sa loob ng kanilang academy. Pagpasok pa lang niya ay agad bumungad sa kanya ang isang malaking lalaki na masayang nakangiti at nagtanong kung anong klase ng armas kanyang hinahanap. Nakangiti namang sumagot si Eros na naghahanap siya ng sibat. Sinabi ng lalaki na hindi lahat ay interesado sa ganitong klase ng armas. Isa-isang pinakita sa kanya ang mga sibat na naruroon. Sinubukan at sinuri niya ang bawat isang ngunit wala siyang mapili at magustuhan dahil ayon sa kanya masyadong magagaan ang mga ito. Inis na sinabi sa kanya ng lalaki kung anong klaseng sibat ba ang hinahanap niya. Sinabi ni Eros na gusto niya ay mabigat na klase. Pilit na kumalma ang lalaki at sinabi na meron siyang isang sibat na matagal na panahon nang nakatago. Sa sobrang bigat nito ay mahihirapan siyang iangat sa lupa. Agad pinakita ng lalaki ang isang baol na pinapalibutan ng napakaraming alikabok na siyang kinaroroonan ng sibat na tinutukoy niya. Sinabi pa ng lalaki na ang sibat na ito ay may timbang na 65 kilo. Gawa ito sa pinakamatandang extraterrestrial ore o isang solid na bagay mula atmosphere kagaya ng meteorite. Kaya't naiiba ito at mas nakahihigit sa anumang extraterrestrial na armas. Ang sibat na ito ay tinatawag na Silver Phantom. Nang makapitan ito ni Eros na isip niyang meron itong perpektong timbang at agad na nagdesisyon na bilhin ito. Nakatingin sa kanya ang lalaki na nakangiti ito upang maitago ang lihim na pagtatanong kung isa lang ba talagang novice warrior ang kaharap gayong kaya nitong dalhin ang sibat gamit lamang ang isang kamay. Nagkasundo sila sa napakamahal na presyo para sa isang sibat sa halagang 1.2 milyon na kalahati ng kinita niya sa pagbebenta ng mga ultra crystals. Bilang isang novice warrior maaari na niyang simulan ang kanyang concentration cultivation. Nakaupo siya sa isang lugar kung saan sinusubukan niyang ipunan ang enerhiya mula sa kanyang paligid upang magamit ito para sa panibagong lakas. Dahil ito ang unang pagkakataon niyang gawin ang bagay na ito agad niyang sinuri ang sarili matapos ang pag-concentrate ng ilang oras. Wala siyang maramdaman ba anumang pagbabago kaya't nagdesisyon siyang tanungin ang system. Pinakita naman nito ang kanyang kasalukuyang lagay, siya ay nasa level 10, may lakas na 69. May health na 42, bilis na 50 at total combat score na 689. Seryoso niyang pinagmasdan ang pinapakita ng system ng malakas itong tumunog dahilan upang magulat ng gusto ang ating bida. Kasabay ng tunog ang pagpapalam na meron siyang isang lottery spin. Bumalik naman sa alaal ni Eros na tuwing magpapalit ng buwan palaging nagbibigay ang system ng isang literary spin. Mabilis niyang inutos sa system na simulan na itong paikutin kasunod ang pahiling na hindi bagong armas ang kanyang makuha sabay pikit ng kanyang mga mata. Dahil nasa isip na masasayang ang malaking gastos niya sa pagbili ng napili niyang sibat. Mabilis na umikot ang lottery spin ganun din ang paghinto nito. Agad namang minulat ni Eros ang kanyang mga mata kasunod nagmalakas na pagbati ng system. Dahil natanggap niya ang Rapid Growth Package. Puno ng pananabik namang itong inusisa ni Eros at nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang iba't ibang bagay na nasa loob.